deeper in the life of Jesus? Ang title po ng message ay Paglalim sa ating Panginoong Hesus. Who wants to go deeper into the life of Jesus Christ? Sino pong gustong lumalim sa ating Panginoon? You know, you can just be a Christian and live a normal Christian life, or you can go deeper. Pwede ka lang maging isang Kristiyano lang at pwede ka ring lumalim sa Panginoon. You can go deeper in Him. Pwede kang lumalim sa Kanya. To go deeper in the life of Jesus means that He walks with you in this life. Sa ating paglalim sa ating Panginoon. Ibig sabihin po niyo na siya ay nangunguna sa ating buhay. And you walk with Him in the spiritual realm. At ikaw ay lumalakad sa Kanya sa spiritual realm. He is with you, Siya ay nasa sayo and you are with Him. at ikaw ay nasa Kanya. He is in you, Siya ay nasa iyo and you are in Him. at ikaw ay nasa Kanya. His word abides in you, Ang Kanyang salita ay nasa iyo and you are living and walking and breathing in Him. at ikaw ay nabubuhay para sa Kanya. There is another life, Merong isang buhay, a deeper life in Jesus. ang malalim na buhay kay Jesus. And this life is by the Spirit of God. At itong buhay na ito ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. You know, sometimes people receive Christ as their Savior, Minsan tinatanggap ng mga tao si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. they're baptized in water, Sila'y they nagpabautismo become sa a tubig. member of a church, Sila'y nagpamiyembro sa isang simbahan. they serve on the committee of the church, Sila'y naglilingkod sa community, sa simbahan. they do the sound system, they do the cleaning, they do all sorts of things. Ginagawa nilang sound system, paglinis at kahit anong bagay. But there is more. Pero meron pa. There is a life in Christ. Merong buhay kay Kristo. When you receive the Holy Spirit, you enter into His life. Kapag natanggap mo ang banal na Espiritu, ikaw ay nasa kanyang buhay. In Romans 14:17 it says, "For the kingdom of God is not eating and drinking, Ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, but righteousness and peace and joy walatian at kapayapaan at kasiyahan, kagalakan in the Holy Spirit." sa banal na Espiritu. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Walatian, kapayapaan at kagalakan sa banal na Espiritu. The kingdom of God, Paul says, is more than eating, drinking, talking. Ang kaharian ng Diyos, sinabi ni Pablo, ay hindi lang pagkain at pag-inom. It's more than just living in this natural world. Higit pa ito sa natural na mundo. It's more than just going to work Monday to Friday, Monday to Saturday, and going to church on Sunday. Hindi lang ito yung pagpasok mo sa Monday to Friday at pag-attend ng simbahan sa linggo. There is a deeper life in Christ Merong malalim na buhay kapag tayo ay na kay Kristo that we can receive by the Holy Spirit. na ating matatanggap sa banal na Espiritu. But sometimes people are just content in living a normal Christian life. Pero may mga tao na talagang silang kontento lang na mamuhay sa pagiging isang Kristiyano lang. Just going to work, family, going to church, that's it. Pumunta sa kanilang trabaho, simbahan, yun lang. There was a young man who came to Jesus. May isang kabataan na lumapit kay Jesus. He asked Jesus a question. Tinanong niya ang ating Panginoong Jesus, Good teacher, Guro, what good thing ano ang mabuting bagay shall I do that I may have eternal life? na aking gagawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? What good thing can I do that I might have eternal life? Anong magandang bagay na pwede kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Jesus said, if you want to enter into life, keep the commandments. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung gusto mo, sumunod ka sa commandment ng Panginoon, sa utos ng Panginoon.
He said to them, which ones? Sinabi ng kabataan, saan doon? And then Jesus gave him a list of the commandments. Binigay ni Jesus ang listahan And ng the young utos. man said to Jesus, all these things I've kept from my youth. Sinabi ng kabataang ito, lahat ito ay sinunod ko nung ako'y pagkabata pa. What do I still lack? Ano pa ang kulang? What do I still lack? Ano pa ang kulang? Turn to your neighbor and say, what more do I need? Sabihin mo sa iyong katabi, ano pa ba ang kailangan ko? What do I lack? Ano pa ba ang kulang sa akin? You can choose just to be a good Christian, Pwede kang mamili bilang isang mabuting Kristiyano lang. or you can choose more. O pwede kang pumili na higit pa. You can choose to be a morally good Christian, or you can choose more. Pwede mong piliin bilang isang mabuting Kristiyano lang o pwede kang pumili ng mas higit pa. Turn to your neighbor and say, do you want more? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ba ng higit pa? Do you want more? Gusto mo ba ng higit pa? And Jesus said to him, At sinabi ni Jesus sa kanya, if you want to be perfect, kung gusto mo maging perpekto, go, pumunta ka, sell what you have and give to the poor, ibenta mo kung anong meron ka, ibenta mo sa may hirap, and you will have treasure in heaven. at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. And come follow me. At halika, sundin mo ako. In this deeper life in Christ, Sa malalim na ating relasyon sa ating Panginoong Hesus, we turn our back on the world. tayo ay tatalikod sa mundo. In our heart, Sa ating puso, the world no longer owns us, and Ang- we no longer are possessive of the world. hindi na tayo pagmamay-ari ng mundo. And our heart turns to Jesus At ang puso natin ay kay Jesus. in love to Him. Sa pag-ibig sa Kanya. The problem with the young man Ang problema sa kabataang ito, was that all his belongings, all his riches were in his heart like an idol. lahat ng kanyang mga kayamanan, lahat ng nasa kanya ay nasa kanyang puso na parang isang idolo. The deeper life in Christ Ang paglalim sa ating Panginoong Hesus, means surrender. Ay, Surrender. ibig sabihin ay pagsuko. Surrender to Jesus. Pagsuko kay Jesus. In your heart, surrender to Him. Sa iyong puso, isuko mo sa Kanya. He doesn't just want your Sunday. Ayaw lang niya ng linggo mo. He wants your house. Gusto niya ang iyong tahanan. He wants your car. Gusto niya ang iyong He sasakyan. wants the money in the bank. Gusto niya ang pera mo sa bangko. He wants your job. Gusto niya ang trabaho mo. He wants your husband, your wife, your children, your family. Gusto niya ang anak mo at ang iyong pamilya. He wants your friends. Gusto niya ang iyong kaibigan. He wants everything. Gusto niya lahat. And when in your heart you surrender everything to Him, At kapag sa buong puso mo ay isinuko mo sa Kanya, He gives you the true treasures, bibigay niya sa inyo ang tunay na kayamanan. the treasures of heaven. Ang kayamanan ng langit. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Yes. Hallelujah. You know, when you become a Christian, Kapag ikaw ay naging isang Kristiyano, it's only the beginning. simula lang yan. You know, like when you go to the beach Kapag pupunta ka daw sa sa dagat, and you take the first step in, kapag ikaw ay inilakad mo ang isa mong paa sa dagat, that's what it's like when you receive Christ as your Savior. parang ganun yon kapag tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas You mo. take the first step. But Nilakad mo, Jesus unang step. invites you to come deeper. Si Jesus ay iniimbita ka to come deeper, na mas malalim pa sa Kanya. And you take another step, and another step, and Isa pang another hakbang, step. isa pang hakbang, And you go deeper and deeper into the sea. hanggang sa mas lumalim ka sa dagat.
and then the waves go over you, At ang alon, and you are wet from head to foot, to ikaw, toe, at ikaw ay basa mula ulo hanggang paa. and you can no longer feel the bottom. Hindi mo na maramdaman yung itaas. You've lost control. Wala ka ng control. The waves are pushing you around. Dahil yung alon ay tinutulak ka. So it is when you give your life to Jesus. Ganon ang pagbigay ng ating buhay sa When Panginoon. you make Him Lord, Pag ginawa mo siyang Panginoon sa iyong you buhay, surrender everything to Him. isinuko mo lahat sa Kanya. You begin to walk with Him. Nagsisimula kang lumakad sa Kanya. You see, while you love the things of this world, Habang minamahal mo ang mga bagay dito sa mundo, those things, those people are Mga bagay na yun. controlling where you walk and what you do. yung mga bagay na yun, yung mga tao na yun, kinokontrol ka sa iyong direksyon sa buhay. There's a deeper life in Christ May mas malalim pa sa ating Panginoong Hesus. where you love Jesus so much Na mahal mo ang Diyos, that He takes control of your life. na siya ang nagkokontrol sa iyong buhay. I think we might have a testimony. Amen. Magkaroon po tayo ng testimony ngayong gabing ito. I think we might hear from Pastor Jasnet. Pakinggan po natin si Pastora Jasnet. She was the vice principal of a school. Siya daw po ay vice principal ng isang paaralan. She had a good salary. Meron po siyang mataas, magandang sahod. Everything was very secure. Lahat ay secure. But like the young man, Jesus asked for more. Katulad ng isang kabataan, tinanong siya ng Diyos ng higit pa. As Pastor Mark said, yes, I was an assistant head teacher in a school, and yes, had a good salary. Things were going very well. Siya po ay You know? guro, nagkaroon po ng magandang salary at lahat po ay nakaayon sa kanyang buhay. But I had started to seek the Lord, and was going out on the streets praying for people, and I was thinking, okay, that I've got a good balance of things. I'm working and I'm praying for people and preaching the gospel. And then I went to a meeting. Sinimulan niya pong isik ang Panginoon at pinapag-pray niya po yung mga tao sa lansangan. And the anointing fell on that meeting in such a big way. Pumunta po siya sa isang meeting at ang kapangyarihan ng Diyos, ang anointing ay nagmanifest. And I thought everybody saw it because in neon lights across the screen, Akala ko lahat ng tao nakakita nung nakita ko kasi nakita ko may isang neon light sa screen. it said, "Come follow me." At sinabi doon, come, follow me. It could Sundan mo ako. cost you everything. Could cost you everything. And the anointing hit me, and I thought everybody saw it. Yung anointing na yon ay tinamaan siya. Akala niya nakita ng lahat. And I fell on the floor screaming, At ako'y I can't. hindi ko kaya. What a terrible thing to say to the Lord. I don't want to be poor. I can't. I think my salary was in my heart. Nasa isip po niya yung kanyang salary. I didn't know how to trust God, but He had called me. And I prayed and prayed for 18 months, thinking, but everything went wrong at work. Everything went wrong over the next 18 months. Nung 18 months po, ay lahat po ay nagkakagulo sa kanyang buhay. Until the Lord gave me a second chance through a dream. Hanggang binigyan siya ng second chance ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. And I resigned. At siya po ay nag-resign sa What trabaho. took me 18 months to decide, after that dream, I won't go into the dream, that Sunday night, I handed in my resignation on Tuesday. Pagtapos po ng panaginip na yon, hinand over na po niya ang kanyang resignation nung Tuesday. And started the walk of trusting the Lord and learning to trust the Lord. At sinimulan ko ang lakad ng pagtitiwala sa Panginoon, ng pananampalataya sa Kanya. I didn't know the Lord that it would lead to Jesus Encounter Ministries, Hindi ko akalain na ako'y ililid sa Jesus Encounter Ministries going all over the nations, at sa buong mundo. seeing people healed, set free. Ang mga tao'y napapagaling at napapalaya. So when my salary came out of my heart, So kung yung salary na yon ay lumabas sa kanyang puso,
and the love for the Lord at ang pag-ibig sa Diyos and His will at ang kanyang kalooban came in, ay pumasok sa kanyang everything puso. changed. Ako ay nabago. Amen. Amen. This life in the Spirit of God, Ito ay buhay sa Espiritu ng Diyos. a life where we trust in Jesus, Ang buhay na ito ay ito yung ating pagtitiwala kay Jesus. a life where we walk by faith, Ang buhay na tayo ay lumalakad sa pananampalataya. a life where this world does not control us, Ang buhay na itong mundong na ito ay hindi tayo kinokontrol. a life where we see Jesus Christ as our employer, Ang buhay na as ito, our provider, ang buhay na ito kung saan nakikita natin si Jesus na siyang nagpo-provide sa atin. where we walk by faith, Kapag tayo ay lumakad sa pananampalataya, trusting in Him. ating pagtitiwala sa Kanya, A deeper life in Jesus mas malalim na buhay kay Jesus is a life of faith, ay buhay ng pananampalataya where you're not dependent on people, na hindi ka nakadepende sa mga tao. where you have a pure faith, trusting in Jesus. Meron kang totoong pananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon. I had a situation Meron akong sitwasyon where I was working for a denomination. na ako'y nagtatrabaho sa isang simbahan o denomination. I was preaching with this denomination, Ako'y nangangaral sa simbahan na ito, sa denomination na ito. and it was secure. At ito ay secured. And then one day, At nung isang araw, the Lord spoke to me. kinausap ako ng Panginoon. I don't want you relying on churches. Ayokong mag-rely ka o magdepende ka sa mga simbahan. Perhaps if Pastor Jasnet had the salary in her heart, Kung si Pastor Jasnet ay nagkaroon, yung salary ay nasa kanyang puso noon. I had the church in my heart. Si Apostle Mark naman, yung church ay nasa kanyang puso noon. And so the Lord said to me, I don't want you relying on churches. Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang magdepende sa mga treasures. Go and rent venues. Go and rent buildings. Magrenta ka ng mga buildings at ng venues. And I'm like, Lord, Sabi ko, Panginoon, you want me just to go and rent buildings? gusto mo lang ba ako mag-upa ng buildings? How's that going to work? Paano mangyayari yon? How does this life in Christ work? Paano ang buhay kay Kristo? Paano ito gumagana? How do you give up your security? Paano mo isusuko yung seguridad mo? It's like Peter. Ito'y parang si Pedro. And Jesus said to him, come. Sinabi ni Jesus sa kanya, halika. And he stepped out of the boat At siya'y bumaba sa bangka. and began to walk on water. At biglang lumakad sa tubig. How does that work? Paano nangyari yon? How do you walk on water? Paano ka makakalakad sa tubig? How do you live this life without trusting people? Paano ka makakabuhay sa mundong ito na hindi ka nagtitiwala sa How tao? do you live this life without relying on people, on money? Paano ka nabubuhay na hindi ka nagdedepende sa tao, sa pera? By trusting in Jesus. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. You know, sometimes the poorest people Minsan, ang pinakamahirap na tao have the biggest problem with money ay merong malaking problema sa pera. because the very little that they have Dahil yung pinakamaliit na meron sila, captures their heart. ito'y nakakapture sa kanilang puso. It controls their life. Kinokontrol ang kanilang buhay. And sometimes the poorest people Minsan, ang pinakamahirap na tao can be the people who have the most problem with money. ay yun yung mga taong may malaki ang problema sa pera. You know, poverty can be a great temptation. Ang paghihirap po ay pwedeng maging isang malaking temptasyon To steal, na magnakaw, to withhold from God, na hindi ka magbigay sa Diyos, prostitution, prostitution, selling drugs, pagbenta ng droga,
Poverty is a great temptation. Ang kahirapan ay isang malaking temptasyon. Poverty can cause a terrible greed in your heart. Ang kahirapan ay nagkakaroon ng greed sa iyong puso. Jesus is calling us Tinatawag ka ni Jesus to walk with Him. na lumakad sa Kanya. Come, step out of your boat. Halika, lumabas ka sa iyong bangka. Trust Him. Maniwala ka sa Kanya. Let go of this world Hayaan mo na ang mundong ito and hold His hand. at kumapit ka sa Kanya. Go deeper. Lumalim ka sa Kanya. The prophet Ezekiel, Sinabi po ni Propetang Ezekiel, he was taken by the angel to the temple, siya po ay kinuha ng anghel sa templo. and there was water, a river flowing out from the temple door. Nakita niya merong tubig o ilog doon sa pintuan ng templong iyon. And the angel took him, At kinuha siya ng anghel and they walked into the river, at sila'y naglakad sa ilog. and it went up to their ankle. At ito'y napunta sa kanilang paanan. And then they walked more, Lumakad pa sila. and they were up to their waist. Ngayon nasa bewang naman. And then they couldn't go any further, Ngayon hindi na sila makalakad pa because the river would have gone over their head. dahil yung ilog ay nasa kanilang ulo na. You'd have to swim. Kailangan mo nang lumangoy. But Jesus came, Pero dumating si Jesus. the baptizer in the Holy Spirit. Siya ang nagbabautismo sa Espiritu. He wants to baptize you in the river of God, Gusto niyang bautismo ka sa ilog ng Diyos. where you are filled with the Holy Spirit. Na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. And then you will walk by faith. At ngayon, ikaw ay lalakad na sa pananampalataya. Then you will walk by faith. Ngayon, lalakad ka sa pananampalataya. Because when you walk in the Spirit, it is a walk of faith. Dahil kung ikaw ay lalakad sa Espiritu, ikaw ay lalakad sa pananampalataya. And like the rich young man, At katulad ng mayaman na kabataang ito, Jesus challenges us. hinahamon tayo ng ating Panginoon. If you want to be perfect, Kung gusto mo maging perpekto, open your hand. buksan mong palad mo, Come follow me. halika at sundin mo ako. Go deeper in the Holy Spirit. Tayo po ay lumalim sa banal na Espiritu. Surrender your life to Jesus Christ. Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Trust Him. Maniwala ka sa Kanya. When you are born again, Kapag ikaw ay bagong, it's the Born again. first step in the river, ito ay unang paghakbang sa ilog. but then you can go deeper Ngayon, pwede ka nang lumalim. and deeper At mas lumalim. and deeper, At mas lumalim. and you can go deepest. At mas malalim pa. Where are you? Nasaan ka ngayon? Are you just a Christian in name? Kristiyano ka lang ba sa pangalan? Have you gone deeper? Ikaw ba ay lumalim na sa Have you Panginoon? surrendered everything to Him? Isinuko mo na ba lahat sa Kanya? Surrender everything to Him. Sinuko mo na ba lahat sa Kanya? Walk with Him. Ikaw ba ay lumakad sa Kanya? He walks with you. Siya ay lumalakad sa iyo? You walk with Him. Ikaw ay lumalakad kasama niya. In Him I live and move and have my being. Sa Kanya ako ay may buhay. Amen. You only do this life once. Ang buhay ay isa lang. You cannot bring back yesterday. Hindi mo may babalik ang kahapon. Yesterday is gone. Ang kahapon ay wala na. We are all taking a journey towards the judgment seat of Christ. Ikaw ay lumalakad. Ang buhay natin ay ang paglakad sa hukuman ng ating Panginoon. Yesterday is gone. Today, Ngayon, tomorrow, bukas, walk with Jesus. lumakad ka kay Jesus. Walk deep with Him. Lumakad ka ng Put your paglalim sa faith in Kanya. Him. Don't just Manampalataya be ka a sa normal Kanya. Christian. Huwag ka lang maging normal na Kristiyano. Go deeper. Lumalim ka. There is more. Merong higit pa. So much more. Mas higit pa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's pray. Tayo po ay manalangin.
if you realize that you need to go deeper, Kung napagtanto mo na kailangan mong lumalim sa Panginoon, you realize that you need to go deeper in Christ, na-realize mo na gusto mong lumalim kay Kristo, that there are things holding your heart. na merong mga bagay sa puso mo na hinuhold ka, Jesus challenges you tonight hinahamon ka ni Jesus ngayong gabing ito to go deeper in Him. na mas lumalim pa sa Kanya. Surrender your life to Him. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Surrender that boyfriend. Isuko mo yung boyfriend na yan. Surrender that job. Isuko mo ang trabahong iyan. Surrender your dreams. Isuko mo ang mga pangarap mo. And come, follow Jesus. At halika, sundin mo si Jesus. So if that is you, just put up your hand if you want to go deeper in Christ. Itaas mo ang iyong kamay kung gusto mong lumalim sa Panginoon. Thank you, Jesus. Just lift your hands to the Lord. Taas mo lang yung kamay, mga To the kapatid. Lord, just lift your Sa hand. Panginoon. Taas mo Lord, yung my kamay. hand is raised. I want to go deeper. Tinataas ko ang aking kamay, Panginoon, at gusto Take kong the lumalim. world out of my heart. Tanggalin mo ang mundo sa aking puso. Everyone pray, Lord, Lord, take the world out of my heart. tanggalin mo po ang mundo sa aking puso. I give you my life. Binibigay ko sa iyo ang aking I buhay. surrender to you. Isinusuko ko ang I lahat sa iyo. want to walk deeper with you Gusto kong lumalim sa aking paglakad sa for iyo. your praise, Para sa iyong for kapurihan. your glory. Para sa iyong kaluwalhatian. Take me, Lord. Kunin mo ako, Fill me Panginoon, with your Holy Spirit. at puspusin mo ako ng banal na Espiritu. Let my life burn for you. Gusto kong mag-alab sa iyo. A holy fire for you. Banal na apoy ng Diyos para sa iyo. Burn for you. Banal na apoy ng Diyos para sa iyo. In Jesus' name I Sa pray. pangalan ni Jesus, ito ang aking Wash panalangin. me clean. Linisin mo po ako. Forgive me my sin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Cleanse me from all unrighteousness. Linisin mo po ako sa lahat ng aking In kamalian. Jesus' Sa name. pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.